Welcome to the 18th Search for 10 Accomplished Youth Organizations Awards. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Sa dibdib mo'y buhay, lupang inirang, duyan ka lang magiting, sa matulungin, di ka pasisiil, sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong pagkaw, may dalagang bula at awit sa paglayang inamahal, ang kislap ng watawat mo'y tagumpay na nagniningning, ang bituin at araw niya kailan pa may di masinil, iwan ang araw na aming ligaya na pangay mamalit na tumatay ng tanging salwa. Are the reason why both of Farmers PH buying Isang ligtas at mapagpalayang araw po sa inyong lahat. Ngayon ay makabuluhan at mahalagang araw na puno ng inspirasyon. Dumating na tayo sa pinakahihintay nating punto upang masaksihan at mas makilala ang iba't ibang mga kabataang Pilipinong ating nakasama. Ako po si Von Jacob. Parang kailan lang at dumating na nga tayo sa pang-18 taon ng pagkilala at pagbibigay parangal sa mga kabataan. Bit-bit ang iba't ibang istorya ng pangarap, pagkakaisa at pag-asa. Ako po si Ayo D. We are your hosts for today and we would like to welcome you all to the 18th Search for 10 Accomplished Youth Organizations Awards o Tayo 18. Tayo is presented by Tayo Awards Foundation Philippines, co-presented by Coca-Cola Foundation Philippines, San Miguel Corporation, and our official media partner, Prime Insignia. Nahaharap ngayon ang mundo sa iba't ibang pagsubok, mula sa pandaigdigang pandemya hanggang sa sunod-sunod na mga kalamidad. Dito nasubok ang katatagan ng bawat Pilipino. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi na naig ang kalungkutan at iba't ibang mga problemang ating kinaharap, na naig ang lakas at galing ng kabataang Pilipino. Mga kabataan mula sa iba't ibang panig ng bansa. Mga kabataang nangunang kumilos, magkaisa at nagsimula. Nagsimulang magbigay ng pag-asa sa kapwa. Bagong pag-asang kinakailangan natin upang maitawid ang iba't ibang unos na ating pinagdaanan ng sama-sama. We even made history this year. For this search alone, nakatanggap tayo ng 853 entries mula sa mga kabataan sa buong Pilipinas. Nariyan ang Good Gov PH, Order of Asclepius, 3H Initiative, Humans Helping Humans, Tabang Sikat, Supreme Student Government Action Force, Hashtag Mental Health PH, Tabang PH, Red Cross Youth Negros Occidental, Super Reader Squad, Project Kalibo, Bayanihan para sa Magsasaka, Pantawid COVID Project, Mga Tala at Tula, Federation of the Deaf Cavite Province Incorporated, The Happy Cat Foundation, The Strong Heroes, AHA Learning Center, Streets to Schools, Andam Higala, and Millennials PH. And that's only 20 out of the 853 entries and stories that we've received this year. Pero bibitinin muna namin kayo. Bago tayo magpatuloy sa ating programa, hahandugan muna tayo ng isang awitin mula sa ating Gen Tayo
finalist noong 2017. Please welcome Augmento. Gisingin na ang diwa, salubungin ang umaga. Handa ka na ba? Masdan mo ang daluyong, umaagos ang pagtulong sa kapwa. Sa kapwa, may sinat sa iyong puso na hindi na maitatago. Ang silong mo'y lisanin na. Liwanag mo ay sisigla kung tayo'y magsasama-sama sa lupa nating naghihingalo. Tayo ang pagbabago, sabay natin suyuin. Mailap na pagkakaisa sa pagsikat ng bagong araw. Buong pusong sigaw na tayo ang pagbabago. Layunin natin iisa, itaguyod ang bandila, yakapin ang pagkakaiba. Liwanag mo ay sisigla kung tayo'y magsasama-sama sa lupa nating naghihingalo. Tayo ang pagbabago, sabay natin suyuin. Mailap na pagkakaisa sa pagsikat ng bagong araw. Buong pusong sigaw na tayo ang pagbabago, sabay natin suyuin. Mailap na pagkakaisa sa pagsikat ng bagong araw. Buong pusong sigaw na tayo ang pagbabago. Tayo ang pagbabago. Liwanag natin iisa, kaya tayo na magsama-sama sa lupa nating naghihingalo. Tayo ang pagbabago, sabay natin suyuin. Mailap na pagkakaisa sa pagsikat ng bagong araw. Buong pusong isigaw na tayo ang pagbabago, sabay natin suyuin. Mailap na pagkakaisa sa pagsikat ng bagong araw. Buong pusong isigaw na tayo ang pagbabago. Tayo ang pagbabago. Tayo ang pagbabago. Maraming salamat, Augmento. Ngayon naman, dadako naman tayo sa mga mensahe ng inspirasyon at pag-asa mula sa ating mga partners and presenters na sumuporta na sa Tayo 18 taon na ang nakalipas. Sisimulan natin yan sa Vice President for Corporate Affairs ng San Miguel Corporation, Ms. Kin Lechauco. Hello everyone in the Tayo family and to the men and women who put this program together, to send Bam, to Trisha, Sir Rolly, Sir Percy, Cecil, everybody behind the scenes, our fellow judges, to the finalists themselves, good afternoon.
We opened the year with the Tayo judging. In fact, I remember that the event in GSIS was one of the last public events I attended before the lockdown. Even then, there was this huge debate as to what to do and whether we should push through with it. Knowing what we know now, I'm so glad that we did. And we end the year with an awards ceremony very different from what we're used to, but it leaves me hopeful for the new year and thankful that we usher in a Christmas season with 20 beautiful, imaginative, and love-filled gifts that each of the 20 finalists has brought to Tayo. You guys should be so proud of yourself. You could have chosen to sit this one out and let government or the adults in the room figure things out, but you didn't. You swung into action looking for spaces to fill, whether it be in the area of mental health or hunger or education. I remember one of the first Tayo runs I joined, there were groups who focused on projects like bullying, for instance. And these are important issues, they're painful issues, and they need to be addressed. But a part of me longs to go back to those days when these were the kinds of problems we thought about. And while you are adults, you're all still so very young, and I feel sad that something like the pandemic is the kind of worry that you have on your plate. Yet I'm also proud to have seen the work that you've turned in, and what a privilege it has been to see all of you who refuse to be defeated by these problems, and to see how you truly care for other people and for our country. We don't know what might happen on the other side of this pandemic, but if we are lucky, in a few months we will hopefully be back to our old routines. Life will be back to normal, though as we all know, at the same time, forever changed. That would be the hope, at least. This strange and worrying time would have changed us. It would have made us more aware that if before we acted as little islands unto ourselves, in the future, if we're to survive, we must turn for help to the little communities that gave us a sense of safety and remind us of our place in the world. But of course, you all know that, and God bless you that you do. And if this lockdown and the sense of anxiety that accompanied it have served anything, it is to teach us that it is part of a community it is as part of a community that we will be best able to heal beyond division, beyond fear, and beyond the hopelessness that we might feel. So one day I really hope to be able to meet you in person, to sit down with you, maybe over a meal, or shake your hand and congratulate you for everything you've accomplished in these last few months. But until then, I wish you all the best in the world, and on behalf of our company, San Miguel Corporation, on behalf of the foundation, Godspeed and keep well, and congratulations to all of you. Thank you, Ms. Kin, and for another message of inspiration, the very supportive and encouraging president of the Coca-Cola Foundation Philippines, Ms. Cecile Alcantara. Good evening. First of all, congratulations to all the 20 finalists of this year's Tayo Search. Para sa akin, winners kayong lahat. I believe that the rest of the judges will agree that it was a tough selection, at kung pwede lang, we would rename Tayo to 20 accomplished youth organizations. It goes without saying that 2020 has been the most challenging year in all our lifetimes, across generations, from the boomers to the Gen X, to the millennials and the Gen Zs like you. The pandemic, as well as the natural disasters that opened and closed this year, seem to be scenes from a blockbuster 4D IMAX movie. But no, these are for real. And here we are in what they call the new normal. Inevitably, those with weaker heart and spirit would just give up. But you guys, you did the opposite. It did not matter that you had financial or logistical concerns, armed with your native digital intelligence, your ability to reach out and collaborate across sectors and geographies, your creative and practical ideas,
And most of all, your desire to help those in the margins. You have brought not just relief, but more importantly, hope. Not just to the people you have helped, but to all of us, your fellow Filipinos. So more than congratulations, my more important message to you is, thank you. Maraming salamat sa inyo for inspiring us with your work and for keeping hope alive for all the Filipinos whose lives you have touched and changed. I would also like to congratulate the Tayo team for its more than excellent performance on Tayo 18. Despite the pandemic, we harvested a record 853 entries. Bravo to you for your agile transition of the entire Tayo process to digital. At Coca-Cola, we have a saying, go beyond good, or GBG. That's what we share in common with all of you, Tayo finalists and Tayo team. Our core desire is to always go beyond good. Kapit lang tayo. And let's keep going beyond good. Keep hope alive in our beloved Philippines. Ano man ang haharapin, sama-sama pa rin, tuloy tayo. Maraming salamat at mabuhay tayo. Hangad namin hindi lang ang makapagatid ng tulong sa mga nangangailangan, kundi ang makapagatid ng liwanag at saya sa abot ng aming makakaya. Kasama ng mga handang maghain ng ligaya at ng mga handang tumulong anuman ang panahon para magkakasama nating maiangat ang isa't isa. Saan man at anumang oras. Mas masaya ang bawat salo-salo basta magkakasama tayo. Basta't kapiling ka, mas masaya ang Pasko. Thank you so much, Miss Cecile. Ngayon naman, papakinggan natin ang isa sa mga itinuturing na kuya ng Tayo Awards. He was a former senator for the 15th and 16th Congress. Currently, he's the chairman of Kaya Natin Movement for Good Governance and Ethical Leadership and one of the co-founders of Tayo Awards Foundation. Ladies and gentlemen, please welcome Honorable Senator Bam Aquino. Isang maligayang pagbati sa lahat ng mga finalists at winners ng Tayo Search ngayong taon na ito. Binuo namin ang Tayo higit 10 taon na ang nakalipas dahil naniniwala kami na dapat lang ipagbunyi ang lakas, talino at galing ng kabataang Pilipino. At sa taong napakaraming nangyari, napakaraming paghihirap sa ating paligid, na ipakita ninyo na totoo nga ang lakas, talino at galing ng kabataang Pilipino. Nagulat ang mga organizer nung napakaraming nagbigay ng entry ngayong taon na ito kahit merong pandemya, na ipakita na sa panahon ng paghihirap, kayang tumayo ng kabataang Pilipino para ipakita na kaya niyang tumulong sa ating bayan. Ang tema ngayong taon na ito ay kapit. Kapit. Napakalalim ng ibig sabihin ng salitang yan sa isang taon na meron tayong isang pandemya. At totoo nga, kailangan tayong kumapit. Kumapit sa poong may kapal, kumapit sa isa't isa, at kumapit sa paniniwala na malalampasan at matatawid rin natin ang napakahirap na taong ito. Makakamit rin natin ang kinabukasang ninanais nating lahat kung tayo po'y magpupursigi, magtutulungan, at higit sa lahat, ipapakita ang lakas, talino at galing ng bawat isa sa atin. Kaya muli sa ating finalists at winners, maraming salamat sa lahat ng ginagawa ninyo. Laban lang, tuloy lang, kapit lang. Salamat. Maraming salamat, Senator Bam Aquino. At napakaswerte talaga ng Tayo Foundation dahil bukod kay Senator Bam, meron pa tayong isa pang kuya. Co-founder of Tayo Awards Foundation, Senator of the 16th and 17th Congress, no less than the Honorable Senator Francis Kiko Pangilinan. Binabati ko ang mga finalists sa 18th year ng 10 Accomplished Youth Organizations or the Search for the 10 Accomplished Youth Organizations or Tayo.
The fact that you're already in the top 20 means you have already won. Panalo na kayo. The fact that you have made a difference in your communities, regardless of whether you will make it to the top 10, panalo pa rin. Hindi lang kayo, kundi ang inyong mga komunidad, ang inyong mga eskwelahan. Congratulations. 18th year na ang tayo. Kumbaga sa tao ay debutant. Dahil 18 na tayong kumikilos at kinikilala mula pa sa aking first term sa Senate at binibigyang pugay ang mahuhusay na kabataan at estudyante at mga organisasyon ninyo na nagbibigay solusyon sa mga problema sa kani-kanilang komunidad. Madali magreklamo, madali bumatikos, pero mas mahalaga at mabigat na sabihin na nating hamon ay paano makahanap ng mga solusyon. At kayo yun. Hindi kayo nakontento sa pagreklamo, hindi kayo natigil sa pagpuna. Kumilos kayo at nanindigan para sa kapakanan ng inyong kapwa-kabataan ng inyong mga komunidad. These times have been most difficult as we face a global pandemic and the worst economic crisis in 40 years. Marami sa mga kababayan natin ay matindi ang naging epekto nitong mga lockdown. May mga na-stranded at hindi na nakauwi sa kanilang mga probinsya. Merong mga nawalan ng trabaho sa ibang bansa at kinakailangan ng umuwi sa Pilipinas. May mga nawalan ng hanap buhay, pangtustos at pagkain para sa pamilya. Milyon ang nawalan ng hanap buhay at trabaho. At milyon din ang nakakaranas ng gutom. At syempre, nariyan pa rin ang banta ng sakit na COVID, na maraming buhay na ang sinira at maraming buhay na ang nagbago, lalo na sa mga frontliners natin na isinasakripisyo pa rin hanggang ngayon ang kanilang buhay upang maisalba ang mga kababayan nating na may sakit. Kaya sino pa ang magtutulungan? Ika nga, sa gitna ng pandemya at mga pagsubok, kung hindi tayo. Kukuha tayo ng tapang at lakas sa isa't isa. Tayo-tayo rin ang magkakapitan at huhugot ng lakas sa isa't isa. Saan tayo kakapit? Sa bawat isa. We will draw strength and inspiration from one another as we face this pandemic. Kaya mapalad tayo dahil marami sa mga kabataan ang nagpakita ng inisyatiba at malasakit para tumulong sa ating kapwa sa gitna ng mga pagsubok ng COVID. I'm a firm believer in the energy of the youth. You have the zeal, you have the passion, you have the idealism, you have the energy and enthusiasm that people of older generations like myself can only be envious of. Alam ko ito dahil sa naranasan ko ang kabataan ang parating nagsusulong at nangunguna sa pagbabago. It has always been the young people who are at the forefront of change. Nung panahon halimbawa ng diktadura, ako ay sumama sa student movement, nakibahagi, nanindigan, nagmarcha laban sa pang-aapi, laban sa kurakot sa gobyerno, laban sa diktadura ni Marcos. Kabilang ang henerasyon ko sa pagpapatalsik ng diktadura. Noong panahon naman ng Kastila, kabataan din at estudyante ang mga kumikilos. Mariano Ponce, Jose Rizal, Antonio Luna, Juan Luna, Graciano Lopez Haina. Sila ay mga estudyanteng nag-aaral sa Spain, sa Europa. Ngunit, aktibong sumusulat, aktibong bumabatikos, at aktibong kumikilos para sa pagbabago at reforma sa ilalim ng paghahari ng Spanish colonial rule. Students were in the forefront of reforms and change that led to the Revolution of 1896 and our Declaration of Independence in 1898. Andres Bonifacio and Emilio Aguinaldo, stalwarts of the Philippine Revolution, were both in their 20s. When they founded the Katipunan, Andres Bonifacio, and when he became president of the Philippine Republic, they were in their, Emilio Aguinaldo, they were in their 20s. Sa kasalukuyang panahon, nariyan naman si Greta Thunberg
na nakikipaglaban para sa kalikasan at kontra dito sa mga mapang-abusong mga patakaran na nakakaapekto sa ating climate, yung climate change or climate crisis. Nandyan din si Malala Yousafzai. Silang dalawa, di ba? Si Malala Yousafzai, teenager lang, pero naging Nobel Peace Prize awardee. Nagsulong naman ng karapatan ng mga kabataan sa edukasyon. Ang mga kabataan sa Hong Kong, ang mga kabataan sa Thailand ngayon, sila ang nangunguna at sila ang mitya ng pagmamarcha kontra sa mga patakaran ng gobyerno na undemocratic na kung tawagin. Kabataan pa rin. I've always been saying that the youth are catalysts for change. Kayo ang mitya ng pagbabago. Sa ating pagtutulungan, sa ating pakikipagkapwa, sa ating pakikipagkapit-bisig, malalampasan din natin ang anumang krisis o pagsubok. And so I congratulate the winners of Tayo 18. Congratulations to each and every one of you. Para sa akin, lahat kayo ay panalo na. Lahat kayo ay nagpakita ng tapang, ng husay, ng sakripisyo at dedikasyon sa kabila ng pandemya, sa kabila ng mga pagsubok at banta sa kalusugan. All of you have made a difference in the lives of others in these extraordinary times. Kayo ay inspirasyon sa ating lahat, hindi lang sa inyong kapwa kabataan, kundi pati na rin sa sambayanang Pilipino. Maraming salamat sa inyong inspirasyon, maraming salamat sa inyong sakripisyo. Kayo lahat ay mga kabataang bayani ng ating minamahal na inang bayan. Congratulations, saludo ako sa inyo, at mabuhay ang kabataang Pilipino, mabuhay ang sambayanang Pilipinas. Maraming salamat po, Senator Kiko Pangilinan. Alam niyo po, si Miss Kin, si Miss Cecil, si Senator Bam at si Senator Kiko, mga haligi na po yan ng Tayo Awards Foundation dahil noon pa man po, grabe yung suportang ibinibigay nila sa atin at sa lahat ng kabataang Pilipino. Kaya maraming salamat po. At para naman handugan tayo muli ng isa pang awitin, nagbabalik ang Augmento. Labis ng pagluhan Matay pigang-pigang Sumusuko Wala kang nagpakita Ako'y walang-wala At sinabi mo Na ako hindi iiwan Sa tuwing nabubulagan sa mundo Hindi malilimutan dahil tamis na yakap ng pag-asa sa bawat binitawang salita. Ang bawat salita. Asahan mo na aking iingatan ang bawat binitawang
Maraming salamat, Augmento. Ngayon po mga kababayan, alam niyo po, hindi rin biro ang pinagdaanan ng ating 20 national finalists. Tulad po ng nasabi namin kanina, for this year's search alone, nakatanggap po tayo ng 853 entries mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas. At bukod pa po dyan, mayroon pa po silang mga ongoing relief operations at yung iba po nilang proyekto ay ongoing pa rin po hanggang sa kasalukuyan. Kaya para humantong po tayo sa puntong ito ay isa ng napakalaking karangalan para dito sa amin sa Tayo Awards Foundation. Kaya upang ibahagi ang kanilang mensahe para sa kabataang Pilipino, panoorin po natin ito. Ituloy natin ang bayanihan kahit hindi sa panahon ng pandemya dahil tayong kabataan ay tunay ang pag-asa ng bayan. Magtambayayon kita og padayon sa paghimo og kabag-uhan nga para kanato og sa atong katilingban. Kumapit tayo sa isa't isa at magtulungan para bawat pamilyang Pilipino ay malampasan ang pagsubok na ito. Kung hatagan lang og tsansa og oportunidad, ang tanan nga bata nga Pinoy kay pwede kayo muhatag og tabang. Ibahagi ang kapangyarihan ng pagbasa upang mabigyan ng bawat batang Pilipino ng pag-asa. Magbuhuligan kita para sa pagbago in atong banwa. Makibata, kung may pandemya man o wala, ipaglaban natin ang mga karapatan ng kabataan upang walang may iwanan. Ang dalba kanu sa guna kamudan. Kagina niya dito akang gunan na dalba na aming kasu kamudan na aden ang gulyanin sa sagun. Papapagod lang, pero hindi susuko. Lihok kabatanunan kay ang kabaguhan o kaugmaon kanato lamang magsugod. Let's make use the power of social media to create safer digital spaces where everyone feels seen, heard, supported, and protected. Maghugpong padayon sa pag-uswag kang tanan, imaw si Manong Kagmanang. Simulan natin ang pagtaguyod ng mabuting pamamahala para sa bayan. Pahuway lang kung kinahanglan pero hindi gid maguntat. Palayain mo na ang lungkot at takot mula sa iyong puso. May halaga ka sa mundo. Padayon, mag-ugyon kita nga mga pamatanon, kikita ang paglaong sang aton nga puso. For Filipino youth, strive for progress and not for perfection. Lupad ug abta ang imong mga pangandoy. Mga rawatan kita tanan at sabay nating harapin ang bagong umaga. Tangan ang sulo ng pag-asa. Samahan niyo kami maging pag-asang ating hinihintay. Tayo. 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 Thank you very much to our finalists. Grabe, sobrang nakaka-inspire, nakaka-touch, and ang masasabi ko lang, ang gagaling talaga ng mga kabataang ito. Sila yung mga kabataan na talagang dapat natin tinutularan, no? Pinamamarisan. And now, dako naman tayo sa ating special awards. To announce the Tayo SK Community Service Award, please welcome the member of the Board of Directors of the Tayo Foundation, Mr. Jason Israel. In a time of lack and of crisis, the need for inspiring and active leadership is at a high. This year, as we recognize the unique role of our Sangguniang Kabataan in the field of public service and food security, the Tayo SK Community Service Special Citation for Agriculture goes to SK Federation of Baybay City, Leyte. Next, in our appreciation of the role of our Sangguniang Kabataan in the field of community engagement and education, the Tayo SK Community Service Special Citation for Education goes to SK San Isidro, Buena Vista, Guimaras. Kailangan lang paghandaan, panatag ang isipan. And last but not the least, in celebration of public trust and servant leadership, the Tayo SK Community Service Award goes to the Sangguniang Kabataan of Santa Monica, Lubao, Pampanga. Congratulations! Sa tamang
Alright, congratulations sa lahat ng winners ng Tayo SK Community Service Awards. Palakpakan niyo po ang inyong mga sarili. Alright, ngayon po, dadako naman tayo sa isa pa sa pinaka-inaabangan na special award ngayong araw na ito, ang Tayo Videos People's Choice Awards. And to present this award, may we call our Executive Director here in Tayo Awards Foundation, Ms. Patricia Matute. Furthering the stories of change, hope, and impact, we want to award the Tayo National finalists who not only gathered huge public support, but also excelled in storytelling and visual content. Third place for the Tayo Videos People's Choice Award goes to the Estrangeiros from Tigbawan, Iloilo. Second place is Red Cross Youth Negros Occidental. And for the first placer, congratulations to Supreme Student Government Action Force from Cotabato City. Thank you very much, Trisha, and congratulations to all of our winners. Nawa na-inspire yung mga netizens mo na move sila doon sa mga videos na ginawa ninyo. And now to present the Georgina Nava Leadership Award to honor the legacy of the late Commissioner Georgina Nava, please welcome Ms. Jordan Barbara Nava. In a time of Georgina P. Nava has always been eager to lend a helping hand to family, friends, and members of the community. She was a woman leader who hoped to make a difference, one life, one community at a time. Seeing this group's efforts to support the vulnerable population during this pandemic, the Georgina P. Nava Award is given to our reliable friend, Andam Higala. Congratulations, and thank you for your efforts. Thank you very much, Ms. Jordan. And now we will be announcing the Kilos Ko Youth Award. The Kilos Ko Youth Award is presented by the Office of Senator Kiko Pangilinan in recognition of their outstanding efforts to help our farmers affected by the pandemic through the provision of food packs, free term life insurance, and scholarships. Senator Kiko Pangilinan presents the Kilos Ko Youth Award Special Citation for Agricultural Development to Bayanihan para sa Magsasaka, #ForOurFarmers. They will receive a certificate and 10,000 pesos cash grant. Congratulations! In combining technology, care, and compassion to help young people cope with the problems brought about by the pandemic, this group shares our own value of malasakit for others. The San Miguel Better World Award goes to the Order of Asclepius. Congratulations to our winner, and now for the Coca-Cola Barkada Award. To present, please welcome Ms. Cecile Alcantara, the President of Coca-Cola Foundation Philippines. In combining technology, care, and compassion to help young people cope with the problems brought about by the pandemic, this group shares our own value of malasakit for others. The San Miguel Better World Award goes to the Order of Asclepius. Our apologies, that was the San Miguel Better World Award, and congratulations to the Order of Asclepius for receiving that award.
Now, again, to announce the winner of the Coke Barkada Award, may we call the President of the Coca-Cola Foundation Philippines, Ms. Cecile Alcantara. The Coke Barkada Award is a special recognition given to the Tayo finalists that shares our passion to improve the well-being of communities through projects that are aligned with the Coca-Cola Company's sustainability priorities. This year's Coke Barkada awardee did not only address a very important need during the pandemic, but is also aligned with the water stewardship and environment advocacies of Coca-Cola. By recycling used drums and transforming them into drumvatories, winning the 30,000 peso cash grant, the 2020 Coke Barkada Award goes to the Red Cross Youth, Negros Occidental. Congratulations! Alright, congratulations to all our winners for the special awards. Deserve na deserve po ninyo yan. And alam kong excited na rin kayo sa next set of awards natin, which is the 10 Accomplished Youth Organizations Awards. Pero Von, wait lang, no? Bibitinin muna namin ulit kayo. Napakalakas talaga ng mga kabataan na to. Napakalakas ng Tayo Awards Foundation dahil yung ating guest performer is a 19-year-old singer-songwriter. In her own words nga, a struggling artist. She has built a platform on social media as a place of conversation about social issues. And she also loves writing more than anything, of course, except her country, and has always just wanted to stick by her principles. She likes race cars and fruity wines, and is currently working on her album and her activism. Ladies and gentlemen, please welcome Miss Kaki Pangilinan. Veterans of our father's wars all have felt like this. Broken pieces, hard to fix, but my heart keeps beating to this rhythm I'm hearing like a drum pounds in my chest. Like bum ba dum ba dum. Now I know the meaning of this hurt not healing. Now I know. Now I know. Easy come, easy go. Some things fix fast, some painfully slow. Does it really matter when there has got to be a plan? Never has to be. So broken pieces remind me that what tries to hurt me simply defines me. Oh, understand things get better. They can battle scars, only make me who I am. We've been here before. Wins and losses, keeping score, scared of opening up in fear of what comes in. Not sure what really matters, what's to be, what's been. Broken pieces hard to fix, but I've my battle scars. My feet have taken me this far, and the drum pounds in my chest like bum ba dum ba dum. This familiar feeling is what keeps me going. Now I know. Now I know. Easy come, easy go. Some things fix fast, some painfully slow. Does it really matter when there has got to be a plan? Never has to be. So broken pieces remind me they will leave scars that forever mark me. I will run and keep faith, won't be blinded by hate.
that first song again was called Battle Scars, and you can find it on Spotify and Apple Music and wherever else that you listen to music internationally. And actually, I wrote that song, I was 15, 16, somewhere around that time. So kung yung lyrics po napaka-edgy, ang delivery, pasensya na po. Ako din po medyo nakikringe dahil sa pagka-edgy, pagka-dark ng mga lyrics. Sabi ko nga po, ano ba naman yung battle scars mo, Ben, nung 15 years old ka pa lang? Diba? It's kind of weird. But yeah, I still love that song. If you listen to it, actually, it sounds very, very different, I think, from the acoustic. May intro pa nga dun ng lalaki, uy, JK. Kaibigan ko lang po siya. But yeah, it's very, very cute. Plano ko nga po sana gumawa ng music video para sa Battle Scars. Yun nga lang, dahil sa COVID, dahil sa pandemya, hindi na natuloy. And wish ko lang na natuloy. But unfortunately, you know, a lot of plans get postponed. And so, yeah, fun fact lang yun. My next song is the first song that I ever wrote that actually nagustuhan ko. It's called Starlight. Pasensya na ulit kung medyo cheesy ang lyrics dahil sinunod ko. I think I was like 13, 14 when I wrote this song. So this is called Starlight, and I hope you really like it. Isn't it funny how things change? Like we're all just in board, being read page after page. Wish I'd known then how I loved you. Wish I'd known now what to do, 'cause you love her and she loves you too. Grown a little bit, 3 years. Learned a bit about all my loves and fears. Taking opportunities, everyone that I could see, still wondering if you think of me. And as time has passed, I've learned things don't last. You asked if I was heading home, you held me close and let me go, and I don't know how I feel, if that was ever real. All I know is I saw starlight burn like fire in your eyes. Secrets waiting to be found. My heart is breaking. Has a heart but doesn't show it, and when I see him I think of you. And I'm terrified this might end up like the time you called me up in the middle of the night before sunrise. Do you remember that? What did I ever lack? He's made me feel like I was more than I've ever felt before, and I see starlight burn like fire in his eyes. Maybe this time I'll fall in love.
And that's Kaki Pangilinan. And now, for the most awaited part of the 10 Accomplished Youth Organizations Awards, the announcement of winners. Please welcome the President of Tayo Awards Foundation, Mr. Percival Sendanya. Good evening, magandang gabi po sa inyong lahat. Noong judging the other day, nag-tweet ako, ang sabi ko, that has been the highlight of my 2020. Hi 2020. 2020 will be remembered as one of the most challenging years in our lifetime. A time of isolation, of helplessness, of desperation and suffering. But in this time, young people have reminded us, have given us so many reasons that we have to forge on, and they have reminded us that there are many reasons to hope. There are at least 853 reasons to hope, to believe in the human spirit. 853 reasons to believe that compassion is alive. Mga kababayan, buong karangalan kong ipinakikilala sa inyo ang mga natatanging kabataan na kinikilala natin sa taong 2020 bilang 10 Accomplished Youth Organizations or Tayo 18. For our first award, they are recognized for their commitment to help one of the most economically displaced sectors in their community during the lockdown. The first Tayo is awarded to the Estrangeros Tigbawan Iloilo, ipalihog kay Manong. Our second awardee for 2020 is recognized for their determination to overcome their own vulnerabilities and call attention to the plight of their community during these most difficult times. Ikinagagala ko pong igawad ang Tayo 18 sa Federation of the Deaf Cavite Province, Kawit Cavite, FDCP Relief Operation 2020. Our next Tayo 18 awardee is recognized for thoughtfully responding to the challenge of bridging a very precarious gap brought about by the pandemic. Again, they are creative and they're very thoughtful. Mga kaibigan, iginagawad ang Tayo sa AHA Learning Center, Makati City, Eskwelang Pamilya. Kasama sa mga nagawagi para sa Tayo ngayong taon, they are recognized for effectively addressing a critical but often neglected concern, especially in these trying times. Iginagawad ang Tayo sa #MentalPH Quezon City, Tara, Usap Tayo.
Our next Tayo 18 awardee is recognized for their foresight and vision and their effective use of their knowledge and skills. Ikinagagala ko pong ipakilala sa inyo ang ating next Tayo awardee, Super Reader Squad, Angeles, Pampanga, my first teacher. Ang susunod po nating tayo ay para sa isang organisasyon na kilikilala ang kanilang commitment in harnessing the power of young people and reach those who are most in need. Our next tayo awardee is Millennials PH Cagayan de Oro, Misamis Oriental, Capit, Mindanao. Our next Tayo awardee is recognized for their unwavering commitment to raise awareness and promote active citizenship during the pandemic. Mga kaibigan, ang susunod po nating Tayo 18 awardee ay Good Gov PH, Quezon City, Bantay Bayan. Ang pangalawa sa huli sa 10 natatanging samahan o organisasyon ng mga kabataan ngayong taon is being recognized for their innovative solution that created much-needed opportunities to alleviate the condition of their community. The Tayo is hereby given to 3H Initiative, Humans Helping Humans, Bulalakaw, Oriental Mindoro, Bulalakaw Online Palengke. Mga kaibigan, ang ating pong huling tayo sa taon na ito, our last awardee for Tayo 18 is being recognized for their exemplary achievement in channeling creativity for healing, well-being, and compassion. The Tayo goes to Mga Tala at Tula, Candaba, Pampanga, Online Yakapan, Kabataan para sa Panitikan.
Masyado po ako na-excite. Akala ko nakasampu na ako, nakakasyam pa lang pala. Our last Tayo awardee, the 10th of the 10, but not necessarily in that order. Ang ating pong pang-sampung Tayo Award is given to an organization for their bold resolve to ensure that no one is left behind among their most isolated peers. Tingin ko isa sila sa pinakabata nating mga nominado sa taon na ito. The Tayo goes to Supreme Student Government Action Force, Cotabato City, Maguindanao, Pangkaalaman Project. Congratulations to our Tayo 18 awardees. At this point, I would like to congratulate also and recognize the equally accomplished youth organization of 2020. Naniniwala po kami sa Tayo na sa taong ito, hindi lang 10, kundi mas marami pa sa 10 ang mahuhusay nating mga samahan at organisasyon ng mga kabataan. Kaya po sama-sama pa rin nating bigyang pugay at pagkilala ang mga national finalists ng Tayo 18. Simulan po natin sa Andam Higala Misamis Oriental. Sila po ay isang samahan who distributed sanitary kits, including contraceptive pills to women of vulnerable communities living under poverty. Mabuhay kayo, Andam Higala. Our next organization is recognized and appreciated for their project that is an immediate response to the need of our farmers affected by the pandemic. I would also like to congratulate Bayanihan para sa Magsasaka, San Carlos, Pangasinan. Mabuhay kayo! Our next equally amazing national finalist provided psychosocial help for the Ilonggo youth and promote mental health awareness during the pandemic. Congratulations to Order of Asclepius, La Paz, Iloilo. Mabuhay kayo! Our next national finalist is recognized for their initiative to provide food packs to street vendors, public utility vehicle drivers, and locally stranded individuals. Mabuhay ang Pantawid COVID Project, Mandaluyong City! Our next organization started a project to help the frontliners of the municipality of Aklan. Mabuhay and congratulations, Project Kalibo, Kalibo, Aklan. This national finalist distributed Drambatory hand-washing facilities to different hospitals, medical centers, establishments, checkpoints in the cities and municipalities all over Negros Occidental. Binabati po natin, Red Cross Youth, Negros Occidental, Bacolod City. Mabuhay kayo!
The project of our next finalist is Pelikula Lansangan, which educates the public about the issue of child rights abuses, which was exacerbated further because of the pandemic. We would like to congratulate Streets to School, Manila. Our next finalist is Tabang PH by Leyte. Their project is a youth-led initiative that aims to promote civic engagement, youth empowerment, and collaborative volunteerism in Eastern Visayas in response to the COVID-19 pandemic. Muli, we would like to congratulate Tabang PH by Leyte. The initiative of our next finalist is a youth-led donation drive that aims to address the needs of SICAD drivers, all the way from Cagayan de Oro City, Tabang, SICAD. Doon po sa amin, the Eden Project champions agriculture through various innovations like home flower and vegetable gardening, support for farmers and fishermen through purchasing their goods. Our last national finalist is from Cantuilan, Surigao del Sur, the Happy Cat Foundation. Congratulations, Happy Cat Foundation. $853 entries, 853 reasons to hope, 20 amazing finalists, 10 accomplished youth organizations. Ngayong gabi, tulad ng maraming mga araw na binibigyan natin ng pagkilala, ang mahuhusay na kabataang Pilipino, may pag-asa. Babangon din tayo. Maraming salamat. Congratulations sa ating Tayo 18 winners and finalists. Tulad nga ng nabanggit ng ating mga speaker, lahat kayo ay panalo. Kabilang ang lahat ng mga organisasyon na bumubuo sa 853 entries na natanggap natin for this search. Saludo kami sa inyong lahat. May we all continue to be a symbol of hope and courage to our fellow youth and to all our kababayans. And may your stories be a reminder that there is a better tomorrow. Thank you very much to Bayang Barrios for the theme song this awarding. Ika nga ng kanta, babangon din tayo, tatawid at makakarating. At maraming salamat din sa ating secretariat, volunteers, and finalists. Of course, thank you to our co-presenters this year, Coca-Cola Foundation Philippines, San Miguel Corporation, and our official media partner, Prime Insenia. Ngayon pa lamang po ay inaanyahan na namin ang iba't ibang organisasyon at grupo ng mga kabataan na sumali sa Tayo 19 next year. Just follow us on Facebook, Twitter, and Instagram. Muli, ako po si Von Yaco. At ako naman po si Ayo D. Ano man ang dumating, magpapatuloy tayo. Patuloy ang ating pagkapit, pagtawid, at pagbangon. Samahan niyo kami sa ating biyahe sa panibagong kwento ng inspirasyon, pag-asa at pagkakaisa. Maraming salamat po at mabuhay tayo, mabuhay ang kabataang Pilipino. Lalakbay, tayo'y sumasabay, gumagawa ng paraan upang malampasan ang lahat ng pagkabigo at pagkatutiro na kayo ko sumasamo kung saan patutungo. Makakabangon din, makakabangon din.
di ba makakabangon din? Makakabangon din. Sana makakabangon din. Di ba makakabangon din? Sa tamang panahon. Makakabangon din. Makakabangon din. Sana makakabangon din. Di ba makakabangon din. Sa tamang panahon. Hindi pa rin tayo natuto na ang buhay ay ganito. Dapat lamang tandaan, lahat yan ay may katapusan. Kailangan lang paghandaan, panatag ang isipan. Umasa lang na may gabay na sa atin ay aakay. Makakabangon din. Makakabangon din. Sana makakabangon din. Di ba makakabangon din. Sa tamang panahon. Samahan ako't ating salubungin. Maayong ugma sa atin ay makakarating. Makakabangon din. Makakabangon din. Sana makakabangon din. Di ba makakabangon din. Makakabangon din. Sana makakabangon din. Di ba makakabangon din. Makakabangon din. Sana makakabangon din.